Okay, so doon na tayo sa back tayo sa example natin. So in-implement na natin yung virtual. So pag in-add natin yung virtual tapos sa override, so ano mangyayari kapag walang virtual? So okay, so magkaka-error tayo. So okay, so back na tayo sa ano. Okay, so ilagay natin yung virtual sa natin, base class natin. So para magamit natin yung override function. So bakit na override? So di ba may animal sound tayo na pareha sa mga object natin. So yung base class natin, pag nag-create tayo ng object nyo ng natin, ano, na o-override natin yung parent class natin. So base class. So ayun, para i-override. So bakit natin gagamitin, di ba? Ano, para alam natin na ano, na ito yung base class, na i-override natin siya kasi may, di ba yung object ano, itong type na to animal siya, pero yung object natin pig, yung pig for example, di ba may sound pero animal siya, lahat ng animal may sound, pero yung mga object iba-iba yung sound niya, di ba? So in real world, so parang ayun yung object oriented programming language. So ayun yung pinakamadali kong i-explain. So kung mahirapan kayong maintindihan, ganito lang isipin nyo ha. So lahat ng animal merong sari-sariling sounds. So ganun din sa programming language. So itong virtual, sabihin natin na yung base class natin na i-override sa every object na generate natin, na pag may sound na parehas ng sound ng natin, i-override niya. So ayun yung meaning yun. So pag nira natin yung pig natin na object, pati dog, yung sari-sarili lang sound ang gagamitin. So ayun. Okay, so yan, natakil na natin polymorphism. So abstraction na tayo. So abstract, ano naman, okay, so sa next tutorial na lang natin yun. So doon na tayo sa abstract sa next tutorial.